Hello YouTube sa mga kababayang mga OFWs and to all viewers out there. Isang maligayang pagbati po ng Merry Christmas. Ang topic natin ngayon is about the application for temporary residence permit dito sa Akbulan. Madali lang ba? Ano ba yung mga requirements? Dagdag ko na rin dito yung mga kadalasang nare-receive ko sa ating Facebook page through our messenger. By the way, I'm so happy na kahit iilan pa lang tayo ay may mga nag-i-interact naman na sa ating Facebook page through our messenger, nagsasend ng feedback at nagsasuggest din kung ano ang possible na magiging next topic natin. May mga kababayang mga OFWs who are bound to Poland at mga nagbabalak pa lang papuntang Poland ay mga nagtatanong kung totoo ba yung mga ina-advertise ng mga recruitment agencies. Like, kung nakapag 5 years ka na ba ay pwede ka nang kumuha ng Polish citizenship. Marami bang job opportunities? Sa weather, kumusta yung summer nila? Sa winter, kumusta yung snow? Totoo bang ang Poland ay parang sa Pilipinas? So, balik tayo sa TRC. Nakalagay naman sa mga government website nila kung ano yung mga standard requirements at yung mga eligibility requirements like valid travel documents, IDs, photo, payment, at yung mga basic guidelines. Yung mga documents o requirements na maaari pa nilang kailanganin additionally ay in a case-to-case basis. So sa case ko, obviously, ang grounds ng application ko for TRC is being a spouse of a Polish citizen. Prior to applications, hinanda namin lahat ng mga documents na binabanggit sa website like ID ko, ID ng husband ko, kopya ng passport ko plus visa, registry of residence. Basically, nandun na yung PESEL number, no? Marriage certificate. Yung marriage certificate, make sure na ang issuance date noon ay hindi lampas sa 3 months sa date ng application. Filled out application form. Available at downloadable din yon sa kanilang website. Dala ko rin yung birth certificate ng anak ko. Dinala ko na rin yung health card ko as evidence of health insurance mo dito sa Poland. Once the documents are ready, tumawag yung husband ko sa voivodeship hotline nila para mag-set ng appointment. Nung nag-request kami ng appointment, sinabihan din kami na mag-letter of request na nagsasabing nagre-request ako ng appointment para makuhanan ng fingerprints. Personal appearance na. Personal appearance plus documents plus payments. So, nung nandun na kami sa voivodeship office, chinek nila yung mga documents na dala ko. Yun, yung bayad, sinabit din namin yung resibo, and then inistampan yung passport ko. Kinuhanan ako ng fingerprints. Upon stamping, sinabi din nila what to expect during the waiting time. So, while waiting for the decision, sinabihan kami na bibisitahin daw kami ng border guard o police. Tinanong din kung may travel plans ba palabas ng Poland. If ever ma-approve, ang magiging validity nun is either 1 year or 3 years. So, depende. Usually, pag first permit daw ay 1 year yung validity. Then, kasunod nun is either another year or 3 years na. Then, here comes the waiting time. And the waiting time from 1 month to eternity. Hanggang may decision na. Wala lang akong idea kung ano yung pinakamatagal. Pero sabi nila, it takes more months. In-apply namin yon first week of March. Then, nakatanggap na ako ng feedback ng decision noong third week of May via email. Then, the following week, na-receive ko na yung formal letter. Then, here comes the pick-up. Gumawa ng online reservation kung kailan pipick upin. Personal appearance para ma-pick up at additional payment ng 50 Polish zloty. Tapos, submit yung resibo. So, yun. Pinick up ko siya first week of July na. Okay na. Yun yung naging experience ko sa pag-application ng TRC.
dito sa Poland. Ngayon, balik tayo sa tanong kanina na totoo bang after 5 years of stay ay pwede ka nang mag-apply ng permanent residence permit or Polish citizenship? Sa tingin ko lang po ito ha, it could be or cannot be na eligible ka na. Isa lang po kasi yung 5 years length of stay sa mga basic requirements, marami pa po doon. Katulad ng Polish proficiency, yan yung kasi yung madalas na clickbait. Pero sad to say, it is not what it looks like. Kaya mag-ingat po kayo sa mga too good to be true na mga offers. Isa pang tanong, kung marami bang job opportunities? Yes po, marami. But then again, it's not what it looks like. Nung dumating ako dito last year, May 2019, nag-job hunting na ako right after our wedding. Pero sad to say, most employers prefer yung mga applicants na fluent na ng Polish. May mga multinational agencies naman, pero depende sa field na gusto mo, na applyan mo, nire-require pa rin yung Polish proficiency. So, ang laking barrier talaga nung language. Overwhelming yung dami ng mga vacancies, mga in-demand na trabaho ngayon, like sa food processing and packaging, garment or textile industry. So, maraming nangangailangan ng mga mananahe o sastre ba yung tawag doon? Sastre, seamstress. Construction works, mga carpenters, sheet metal works, roofers, at marami pang iba. Sa logistics naman, mga bus, trailer, truck drivers. Sa manufacturing, nangangailangan sila ng welders, machinists. Yan. Ang popular namang mga trabaho sa graduate field ay mga IT para sa network administration, programming, cybersecurity, technical supports. Sa banking and finance, nangangailangan sila ng mga accountant, financial analysts, financial auditors, manufacturing and pharmaceuticals, mga process engineers, mechanical, electrical engineers. Ayan, yung mga examples ng mga trabaho. And again, majority of the employers prefers applicants who are fluent in Polish. Being multilingual is also an advantage kung may knowledge ka sa German, Dutch, French. Pag winter ba talaga makapal ang snow? Depende rin sa region. Pangatlong winter ko na to, napansin ko, may differences naman. Like nung una kong punta dito, 2018, ang kapal ng snow. Nung last year, 2019, may snow pero hindi gaano. And then ngayon, tignan natin. Pero isa lang ang sure ako, malamig. Malamig na malamig. By the way, ang weather sa Poland is very unpredictable kahit may weather forecast. Totoo bang ang Poland ay parang sa Pilipinas? Magkatulad ba ang Pinas sa Poland? So, ang tanong, may 4 seasons ba tayo sa Pilipinas? May winter ba tayo? May spring, autumn? Hindi, charot lang yun. Pero, seriously, I think I understand where the idea is coming from. It was the currency exchange at laging kinukumpara ang currency dito sa Europe. Kasi daw, Poland is in Europe, pero bakit hindi sila gumagamit ng euro? At mababa yung exchange rate pag ipinagpalit mo nga naman sa euro. Ganito po kasi yun. Historically, economically, at maaaring politically, may malalim na dahilan at maraming factors kung bakit hindi pa ina-adapt ng Poland ang euro. So, take note na hindi lahat ng bansa sa Europe ay euro ang pera. Ukraine, iba yung pera nila. Hryvnia. And Czech Republic, krona. Ang euro kasi ay official currency ng mga bansang nasa European Union. Ito ay gamit din ng ibang non-EU countries and territories katulad ng Vatican at Monaco. Maraming bansa ang nasa Europe. Pero hindi lahat nasa European Union.
At ang mga bansang nasa European Union ay hindi lahat nasa Eurozone. At ang mga bansang ito ay magkakaiba-iba from the culture, population at economy. At ang Poland, malakas ang ekonomiya niya to uphold its own currency. Therefore, hindi magandang gawing basehan ang currency para mag-conclude o i-classify ang isang bansa. You can never say how exactly it is. So, dito na po nagtatapos ang vlog na to. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo to, please don't forget to leave us a like, comment, or share. Please subscribe as well. Hanggang sa muli. See you next week.